Labis ang pasasalamat ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa kanyang mga kapwa-mambabatas sa kanyang talumpati sa Kamara kahapon. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Representative Martin Romualdez na hindi madali para sa kanya ang pagbitiw sa pwesto bilang House Speaker. Binigyang linaw niya na bagamat wala siyang itinatago o kasalanan, prioridad pa rin niyang maglingkod sa bayan at mapabuti ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay House Deputy Speaker Jay Conghun, matagal nang pinag-iisipan ni Romualdez ang pagbaba sa pwesto. Nakikita rin niya na masyado nang tinatamaan din yung House, yung institution, at talagang mahal din niya yung Congress, mahal din niya yung mahal din niya yung administrasyon. So kaya niya ginawa yung yung sakripisyo na at least to step down. Para at least yun nga, mas magkakaroon siya ng oras na harapin din yung mga accusations, mas magkakaroon siya ng panahon para sagutin yung mga sinasabi, yung mga intriga. Kasabay niya na tiniyak niya ang maayos na pagpapalit at nangakong ipagpapatuloy ang kanilang mandatong mapaglingkuran ang mga Pilipino. Ayon naman kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, maayos na kinonsulta ni Romualdez ang mga House Party Leader bago tuluyang mag-resign. Siniguro naman ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na nakatutok sila sa hinaharap ng Kamara. Aniya handa ang kanyang partido na paglingkuran ng bagong liderato ni House Speaker Faustino Bogie D. III. Samantala pinalaga naman ni House Majority Leader Sandro Marcos ang mga paratang ni Davao City Representative Paulo Duterte laban sa bagong leader ng Kamara. Aniya baka style lang ito ni Representative Duterte noong presidente pa ang kanyang ama. Dagdag pa ng mambabatas, pwedeng tanungin ng iba't ibang party leaders tungkol sa kanilang mga pagpupulong. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.